Napikon ho si utol kong hudlom. Tama ho guys yung narinig nyo. Napikon ho ang ating utol na hudlom dito sa isang political advisor. Grabe, lumalabas yung kanyang pagiging immature. At proud pa siya doon. Kahit na nagmumukha na siyang, alam niyo, sorry for the term, bobo. Proud na proud pa siya. Taas noo, pinagmamalaki niya pa. So ngayon, ako natatawa din ako sa part ni utol kong hudlom ha. Kasi 'di ba guys, once na dapat pag rumesba ka, yung pangalan mo nagmumukhang mabango. Kumbaga, nililinis mo yung pangalan mo. Kung sakaling siniraan ka man, 'di ba? 'Di ba dapat pag rumesba ka, nagmumukha ng malinis yung pangalan mo. Kaso ang nangyari, parang mas lalong bumaho at sinunog mismo ni utol kong hudlom ang sarili niya sa kanyang sariling plataforma. At saka 'di ba, kapag ikaw ay politician, servant, or kung ano pa mang posisyon mo sa buhay, ako nga 'di ba as a vlogger, kapag merong kumukontent sa akin, bumibirada sa akin, limitado lang kung sino yung pinapatulan ko, kung sino yung relevant. Pero itong si Robin Padilla, kahit laos, kahit wala na, kahit borado na sa mapa, pinapatulan niya. So sa mga hindi nakakakilala guys, kilala niyo ba si Ronald Llamas, isang political advisor? So as a political advisor, natural lang naman na maglabas ka ng opinion mo, saloobin mo, yung mga nalalaman mo. So sa isang segment yun guys sa politiko. So nagsalita si Ronald Llamas ukol dito sa West Philippine Sea. So ngayon, mamaya may papakita akong sa inyong video. Yun ho yung ikinagalit ni utol kong hudlom. In the first place, itong si Ronald Llamas, just to be fair, dilawan naman ho ito, pero di porket dilawan, di ba? Babaguhin na natin yung opinion natin na kahit tama sila ay hindi natin susuportahan. Ako guys bilang isang Pilipino, isang may katuwiran na batang Pilipino, kahit anong kulay ka pa man, di ba nga, lagi kong sinasabi sa inyo, na kapag tama ating pupurihin, kapag mali ating bubultsakin. So ngayon, itong si Ronald Llamas, kahit dilawan naman siya, medyo umaagree naman ako sa kanyang statement dito ukol sa West Philippine Sea, kaya sinusuportahan ko siya. Pero hindi di porket against ako kay Robin, kasi mayroon naman mga kahit papano mga nagawa si Robin Padilla na tama. So, I support Robin pa rin kahit papano. Pero dito sa usaping West Philippine Sea, mukhang kailangan ata munang, 'di ba, itiklop ni Robin Padilla ang kanyang bibig. Kaso ang ginagawa niya, paulit-ulit na nga siya nagkakamali. 'Di ba? Paulit-ulit na nga siya binabatikos, paulit-ulit pa siyang gumagawa ng panibagong mali. So ngayon, itong si Ronald Llamas, na kahit hindi naman to relevant na tao, 'di ba? Ang ginawa niya, pinatulan niya. So ngayon, ito yung isa sa kinagalit ni Robin Padilla na video. So by the way, hiningi ko to kay Takayro Miyamoto, yung edited video na mismo, kasi nga delikado, baka makapiright tayo. So pinanood ko naman din to yung buong video sa Politico interview, mga ano lang ata, ilang views lang ata to, siguro mga 1,000 views. So ngayon, gagamitin natin ang ating plataforma para mas lalong lumawak ang range nila. So, thank you Ronald Llamas sa iyong komento at napalabas natin yung totoong ugali ni utol kong hudlom. So ngayon guys, ito yung video. Para ho sa ikaalam ng lahat, ito ho yung simula. Kasi mayroon hong post si Robin Padilla na nagmumukha siyang immature. So panoodin lang muna natin yung video. Tanong niya na sa ating kasaysayan naman, hindi naman tayo inaabuso ng China. Hindi ko sinasabing sinungaling siya. Kung sinasabi ko lang ay ayusin niya yung kanyang mga pagsusuri, ayusin niya yung kanyang research, ayusin niya yung kanyang datos, no? Yung nakaraang 10 taon ay bahagi na ng ating kasaysayan. Ibig sabihin mo, nakaraang 10 taon, no, na ginagawa sa atin ito ng China, na inaagaw yung ating teritoryo, ay bahagi na ng ating kasaysayan. Huwag natin kalimutan yung panahon ng Kastila. Huwag natin kalimutan yung panahon ng Amerikano. Huwag natin kalimutan yung panahon ng Hapon. Lumaban naman tayo dyan eh. Pero nitong nakaraang 10 taon, yung kasalukuyang nangyayari sa atin, kinakailangan tayong lumaban. Kinakailangan tayong tumutol dahil bahagi na yan ng ating kasaysayan at mas mahalaga, bahagi yan ng kinabukasan ng ating mga anak. Tama. Yung gagawin natin ngayon para ipaglaban yung ating teritoryo, yung ating yamang dagat, no? Tama. Yan ay may impact
sa kinabukasan ng susunod na salinlahi. Tama. Kaya huwag kalimutan ni Senator Robin Hood Padilla. Yan. Pag sinasabi niya, wala naman sa kasaysayan natin eh. Meron. Dahil yung 10 taon na nakalipas, bahagi ng ating kasaysayan at bahagi ng ating kinabukasan. Oo. 10 taon, 10 taon nang pinahihirapan yung ating mangingisda, binabangga, wina-water cannon, inaagawan, tinataboy, sinasaboy, kung ano-ano na pong ginagawa sa ating mga mangingisda at maging sa ating militar po, doon sa ating BRP Sierra Madre. Ito po ay bahagi na ng modern history, kung baga sinasabi Yes, po dito. yes, yes. Ikalawa, kasi nakakala ng iba, ang history natin, yung ancient, yung 100, yung 50, yung mga nasa papel na pera natin. At ikalawa, Michael, yung sinabi niya na ngayon lang nangyayari ito, hindi totoo yun. Kung maaalala nyo, yung binunggo ng Chinese fishing vessel, yung ating Filipino-Chinese vessel, at iniwan yung mahigit 20 na Pilipino. Hindi nga sa kita eh. Pero nangyari yun. Nangyari yun. Diba? Nung panahon ni Digong nangyari yun eh. Diba hindi yun nangyari ngayon. Yung mga diplomatic process ni Secretary Teddy Boy Locsin na hindi pinansin ng China. Hindi nangyari yun. Di ba nung nakaraang gobyerno nangyari yun? Medyo ayusin naman ni Senator Robin Padilla. Pero sabi ni Senator Robin, Sek, kung kayo talaga matapang, kung talaga, tindig kayo tindig, sumama kayo sa militar. Sabi niya gano'n. Di ba? Sige. Paano pumaalala nyo, ang nagsabi, nasasakay ng jet ski at ilalagay yung bandera ng Pilipinas doon sa mga isla na sinasakot ng China. Sino nagsabi nun? Sino nga po? Di ba si President Duterte? Nangyari ba yun? Sumakay ba ng jet ski at nilagay yung bandera? No? Doon, sasabay tayo. Sa bakit sa Tasik nangyari? Doon, sasabay tayo. Punta tayo doon sa mga isla. Yung mga isla na yan, lumaki, na weaponized, na militarized. Kailan? Di ba nung panahon ni Duterte? Dati, nung panahon namin, mga bato lang yan eh. Biglang nagkaroon ng runway. Di ba? Biglang nagkaroon ng missiles. Biglang nagkaroon ng mga pantalan. Kailan nangyari yan? Di ba nung panahon ni President Duterte, doon yung scaling up, pero medyo ayusin naman ni Senator Robin Padilla with all due respect. So, yan na nga ho. Kasi ata, yung tinutukoy ni Robin Padilla na kasaysayan, di ba, mga 100 BCE, mga ganon. So, yung mga after 10 years, hindi pa daw ata yun kasaysayan. Yung sinasabi ko ngayon, pag napanood nyo, kasaysayan na yan. So, ngayon, ito yung post ni Robin Padilla. Yan. So, dagdag ko nga pala, guys, si Robin Hood Padilla kasi, sinabi niya na, sa panahon ni Duterte, wala namang mga ganyan, mga US military, US Navy forces sa bansa Pilipinas, ganito, ganyan. Tsaka yung may history ng colonization, yung mga yung mga Amerikano, kaya galit na galit siya sa mga Amerikano. Palibasa, hindi lang ma-approve yung visa mo, kaya pinipersonal mo na yung galit mo eh. Anyway, ito na nga. Sabi niya, isa pa itong kulang sa pansin na ito. Lipas na ang panahon nyo. Ay, grabe. Diba? Tama ba yun? Bilang isang senador, magsasalita ka ng kalapastanganan. In the first place, kung makikita mo naman, kahit panoodin nyo guys, sa segment ng isang politiko nyo, sa segment mismo ni Ronald Llamas, wala namang libelous cases dun eh. Walang libelous na binitawang word, kundi purong opinion. At saka tama naman, Robin Padilla, na may mali ka. May tama ka sa utak. Anong pinuputak ng butsi mo? Kaya kaway-kaway kayo guys sa mga nabudol. Buti na lang ako, hindi talaga ako nabudol, kaya hindi ako nagsisi. Dito lang kay Loren Legarda medyo nagsisi si Mima dahil nga, yun na nga, totoong nabudol tayo. So anyway, at sa panahon ninyo, nawala ang Scarborough Shoal. Kaya wag na po kayong pumapel sa panahon namin. Ay, taray ng lola nyo. Panapanahon pala yung first stanza pa, second stanza pa lang, mukhang madami akong masasabi dito. Lahat tayo guys simula pagkapanganak sa'yo, hanggang sa nagkaroon ka ng isip, hanggang sa tumanda ka, lahat ng mga mamamayang Pilipino merong karapatan na makialam sa usapin ng ating bayan. Meron tayong press freedom. Akin, yung press freedom ko, ginagamit ko sa maayos.
Baka mamaya magalit sa akin si utol kong hudlom. Nagbibigay lang ako ng aking opinion, ng aking komento. Ngayon, ano yung silbi ng internet? Ano yung silbi ng Facebook, YouTube, TikTok, Thread, ano pa ba, X, ni Elon Musk na dating Twitter? Ano yung silbi ng mga yan kung hindi natin gagamitin? Ano yung silbi ng pagbabalita ng mga news na yan kung hindi din tayo makikialam? 'Di ba? Hindi naman tayo ata nabubuhay sa panahon ni kupong-kupong na nakikinig lang tayo sa media at wala tayong boses. 'Di ba? Hindi naman tayo pinanganak sa panahon nila. Ngayon, laganap ng social media. Hindi lamang TV na yung pinagtutuunan natin ng pansin ngayon, kundi mismo may mga cellphone na tayo, may mga gadget na tayo, na kung saan nagkakaroon tayo ng communication. So, ano yung pinuputak ng butsi mo, Robin Padilla? Na pumapapel sa panahon namin. Nakakalungkot isipin na isa kang senador, pero dyan pa lang sa word na binibitawan mo, nagiging literal kang, alam mo yun, mababa yung IQ. Nakakahiya ka. Ewan ko ba bakit ito nanalo. So ngayon, dito pa, di ba sa sinabi niya, at sa panahon ninyo na wala ang Scarborough Shoal. I think kapag ipapaliwanag natin to, hahaba tayo. Pero, sige, magbibigay tayo ng kahit konting article. Nakikita niyo yan, guys. Wait lang. Nakikita niyo yan. Philippine warship in China with Philippine warship in standoff with China vessel. Nakikita mo yan, utol kong hudlom. Nakikita mo yan na may nangyaring standoff. Meron nangyaring bantayan ng barko sa Scarborough Shoal sa panahon ni Jabnoy. Sa panahon ni Pinoy. Guys, huwag niyong mamasamain kung medyo sa tingin nyo, ay si Mima, dilawan na to. Hindi guys. Yung opinion lang dito sa West Philippine Sea yung pinag-uusapan. Pero, critics ako ng Dilawan admin. Critics ako huwag nyo kung baka mamaya mabash nyo ako. Ano lang ako guys, nagiging fair lang ako sa mga nilalabas kong statement. Kasi maling-mali talaga dito si utol kong hudlom. Napaka-immature, di ba? Una, sinasabi niya, ano sabi niya dito? Oh, papansin. Pangalawa daw na wala lipas na yung panahon nyo. Tapos pumapapel sa panahon namin. Yung Scarborough Shoal naman. So, ganyan. So, ngayon, sa may Scarborough Shoal, meron naman hong nangyaring sagupaan. Grabe naman yung word na binitawan ni Mina, sagupaan. Meron hong nangyaring standoff. Pinakita ko sa inyo yung article na yun, Philippine warship in standoff with China vessel. So, mayroon hong nangyaring bantayan sa Scarborough Shoal sa panahon ni Jabnoy. At sa panahon din ni Pinoy, doon mismo sa Scarborough Shoal, merong mga nagso-surveillance na mga Chekwa. Guys, Chekwa, take note, na nagpapanggap ng mga fisherman. So, ang ginawa ho ni Pinoy, ni Panot, nung time na yon, gusto niyang kasuhan. Gusto niyang ipakulong. Kaso nga, dahil nga bilang isang, siguro, tawag doon, mamamayan ng China at hindi naman ata papayag yung presidente nila na basta-basta mahuli lang mga yan, pinotektahan ho ng mga Chinese itong mga fisherman na ito na nagsisurveillance doon sa West Philippine Sea. West Philippine Sea, I mean sa Scarborough Shoal. So, Robin, nagigets mo? Hindi ata to nagigets ni Robin kasi mahina talaga yung IQ ni utol kong hudlom ba? So, ang mga naganap ngayon sa West Philippine Sea ay hindi po kasaysayan. O salitang Ingles ay history. O sa salitang Ingles ay history sapagkat ito ay nagaganap pa sa kasalukuyan. Di ba? Kita nyo? Napaka-bubo mo talaga, Robin Padilla, ano? Hindi ko alam kung saan ka ilulugar sa Senado. Diyos ko. Sinusweldohan ka ng taong bayan tapos nakaka-stress ka. Imagine, yung mga sinasabi ko ngayon, history na po yan kapag narinig nyo. Yung nangyari
na sinabi mo doon sa Senate, 'di ba? With mga high rank official ng Armed Forces of the Philippines, mga high people ng Philippine Coast Guard, yung mga binitawan mong salita diyan, 'di ba? Kasaysayan na 'yon. Yung mga sinabi ko kahapon, kasaysayan na 'yon. Ano yung gusto mong palabasin yung kasaysayan after 150,000 BCE? BA, before after Christ? Mga ganon? BCE? Grabe naman. Di ba nga sinasabi nila, yesterday is a history. Tapos, tomorrow is a gift. And now, hindi. History, basta yung yesterday is a history. Tomorrow is misery. And now is a gift. Diba? Yan ho yung kasabihan na kapag lumipas na ang 1 minuto na nasabi mo na mga nabitawan mo ng salita, matatawag na nating history yan. Kapag bukas, misery kasi mangyayari pa lamang. Kapag ngayon, diba? Present. Ngayon yung present. Kung ano man yung oras. Yung oras hindi mo na nababalik eh. 'Di ba? Yung kabubuhan mo, utol kong hudlom, hindi mo na yan maibabalik. Ewan ko, bakit ba ganito si utol kong hudlom? Abay, sabi pa dito, hindi mo pa ito pwedeng sabihin na nakalipas o past dahil ito ay ngayon. Ibig sabihin ang present. Alam mo, Robin Padilla, sa ginagawa mong pagmumukhang matalino, nagmumukha kang bobo. Totoo yan. Nagmumukha kang mahirap makaintindi. Tama nga yung sabi ng mga matatanda na little knowledge is too much dangerous. Ikaw yun, utol kong hudlom. Totoo, patola ka pa. Huwag din sana natin iligaw ang taong bayan sa sovereignty at sovereign rights. Ikaw yung nanliligaw. Hindi si Ronald Llamas. Lalo ang aminin na hindi natin kayang depensahan ang sarili natin. How can you... Wow, taray, nag-English ang lola. I move. Okay, how can you claim to be an independent nation and its people are free when you publicly admit that you are not capable of defending your sovereignty or even your sovereign rights? Man up! Wala pa ngang nangyayari na hindi dapat talagang ikabahala. Nagkakagulo na kayo. Nagkakagulo kami dahil nga sa maling binitawan mong statement na siyang nakaapekto sa amin. It's very alarming. 'Di ba? Yung mga binibitawan mong foreign policy. It is very alarming, Robin. Duraan pa lang nang gagalaitin na kayo. Tumulong kayong isulong ang mandatory ROTC or military service at kung hindi pa kayo reservist, pumasok na kayo. Bato kayo ng bato ng kahoy para umapoy, baga lumalagablab. Ito, hindi kayo makita sa hinaharap nyong gulo. Food security ang pagtuunan nyo ng laway nyo. Hindi. Kasi yung food security secured na sa ating Pangulo. Pero yung foreign policy, 'di ba, na binibitawan mo, sinasabi mo, nakakaalarma. Nakakahiya ka, utol kong hudlom. Saan mo kinukuha yung sandatahang lakas mo na mambash ka ng tao, pero in the first place, kabash-bash ka din. Ang hina pa ng IQ mo. Nang pag-intindi mo, kung ako sa'yo mag-aral ka ng Ingles. 'Di ba? At saka si Ronald Llamas, pinatulan mo. Burado na nga yan sa mapa. Pinatulan, Robin, come on! Oh my God, nakakahiya ka. Madaming mga Pilipino ang kinasusuklaman ka. In my own humble opinion, utol kong hudlom.
kinasusuklaman ka. Kakahiya ka, tapos hindi ka man lang marunong. Sige, baguhin natin yung usapan. Wala kang komento. Nung yung mga nahuli nating isda, bumaba ng 70% dahil sa pagsira ng mga Chinese sa coral reef natin, wala ka man lang reaksyon. Tahimik sa issue. Nagda-diverse ka sa ibang tao para may mapag-usapan kaming iba. Abay, good job ka, utol kong hudlong. Nakakahiya. Nakakahiya ka. Ako guys, baka mamaya meron pa akong masabing hindi maganda, kaya gusto kong kalmahin yung sarili ko. Para sa isang senador na laging galit. 'Di ba? Ano ka? Feeling Raffy Tulfo? Kahit paano si Raffy Tulfo may utak, ikaw? Nagmamagaling. Wala namang kagaling-galing. Sinabun ka lang ni Gibo Chodoro. Sinabun ka lang ni Senate President. Anong sinabi mo? Mga hindi nanalo. Mga bobo. Kasi nag-number 1 ka, tapos sila, hindi naman sila nag-number 1 eh. Balay ba naming sikat ka? Diba? Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.